na matapos na ang issue dun sa iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no? Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga iglesia ni Cristo. Ginamit niya yung Richard Baxter na Biblia. Ayan, Richard Baxter na salin. Binabanggit sa Juan 16, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd. Salin to ni Richard Baxter. Bakit ito? Ito ba yung totoong salin? Dun sa dating salin. Bakit makikinig ako kay Richard Baxter na salin na to? Di ba? Bakit ako makikinig? Doon ako sa dating salin. Yan, ang natunghayan ninyo ay si munting kaalaman na kaanib sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo. Kung susuriin natin kahit sa kanilang Pasugo Magazine, sa Securities and Exchange Commission record, sa record ng tao at sa batas ng ating gobyerno, malinaw na si Felix Manalo, isagon, ang founder ng samahan na Iglesia ni Cristo. At napakalinaw yan. Ayon mismo sa Securities and Exchange Commission, SEC. Inaamin din yan sa kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, Mayo 1997 sa pahina 11. Na si Felix Manalo ang founder sa Iglesia ni Kristong inaniban niya. Kaya makatotohanang tawagin sa diskasyong historical at kahit na sa legal ang iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Ang pagsabing iglesia ni Manalo, ito ay paglalarawan ng pinagmulan. So kapag sinabing iglesia ni Manalo, nagpakilala sa nagtatag ayon mismo sa legal record ng ating gobyerno. Batay sa sariling dokumento ng INC mismo, mabasa sa Pasugo Magazine kung sino ang founder. Kung hindi dapat banggitin si Felix Manalo bilang nagtatag sa INC. Ang tanong, bakit lumagda bilang founder na nakasulat sa Securities and Exchange Commission? Los fundadores de esta asosasyon son Felix Manalo. Bakit sa pasugo mismo ng INC nabanggit na siya ay founder ng Iglesia ni Cristo? At kaugnay naman sa sabi niya na paraphrase ni Richard Baxter, dahil mabasa kasi ang One Holy Catholic sa John chapter 1 at John chapter 10 verse 16. So, di daw umano pwedeng tanggapin yon. Yon ang matawag natin na pamantayan na double standard. Bakit? Itinanggap naman ng INC ang paraphrase kapag pabor sa kanila. Pero, itatakwel pag hindi na pabor. Di ba inaamin mismo ng INC? Ginagamit nila ang iba't ibang salin kahit pa ang footnote sa mga Biblia. Ginagamit nila pati na ang paraphrase upang ipaliwanag yung nakasulat batay sa kanilang aral, letra por letra, at kahit hindi letra por letra, basta merong magpaliwanag. So, kung ang batayan ay hindi pwede gamitin ang paraphrase, dapat lahat ng paraphrase sa INC bawal. Ngunit, kung pwede ang paraphrase, basta tama ang diwa, abay, hindi maaaring pili-piliin ayon lang sa pansariling doktrina ng INC. Di po ba? So, maaaring tanggapin ang paraphrase kapag pabor at itakwil kapag hindi pabor.
Kung ginagamit ng INC ang paraphrase kahit na footnote sa Bible at iba't ibang salin ng Biblia para ipaliwanag ang kanilang doktrina, abay, lilitaw na wala silang moral at logical na batayan para i-reject ang paraphrase, mga kapatid. Ang problema ay hindi ang paraphrase. Ang problema ay ang hindi pantay na pamantayan nitong INC na nakiusap mismo si munting kaalaman kung maari itigil na ang issue na tawaging Iglesia ni Manalo. Bakit kaya na ayaw nilang tawaging Iglesia ni Manalo? Dahil ba ayaw nilang matrace sino talaga ang nagsimula sa iglesia na nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo na narehistro sa Securities and Exchange Commission? Na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. Okay, may katuparan pa ng hula. Yan talaga ang pinangawakan nila. Ayaw nila na tawaging Iglesia ni Manalo dahil baka takot sila na matrace ang nagsimula sa iglesyang inaniba nila. Takot siguro sila na makita yung legal document, sino talaga ang founder nila. Pero, napansin siguro ninyo ang ating mga mahal na kapatid sa INC pag sila'y magkomento sa Katoliko. Diyan sa comment section mismo, kahit sa Facebook, ang tawag nila sa Katoliko, katoks daw. Mga katoks. Yan ang tawag nila. O kaya'y tatawagin nilang Koltoliko. Pero, nakiusap kahit na si munting kaalaman kung maaari tigilan na daw umano ang paggamit ng Iglesia ni Manalo. So, kapag tumanggi kayo na huwag nang gamitin yung Iglesia ni Manalo. Pero, yung mga kasama ninyo, pag magkomento, abay, wagas. Sasabihin nila, mga katoks, mga Koltoliko. So, ipagdasal natin sila, mga kapatid, no? Ganon talaga ang, hindi naman lahat, pero meron talagang mga ganyan, mga kapatid. Okay. Tuloy natin. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali. No? Hindi po ako ano yung mali kasi ako ito pananaw ko sa Iglesia ni Cristo. So hindi daw siya mali dahil yon ang pananaw niya sa Iglesia ni Cristo. Balikan muna natin, no? Ang kanilang Securities and Exchange Commission narehistro ang Iglesia ni Cristo kung sino ang founder. Inaamin mismo ng Iglesia ni Cristo kahit sa kanilang Pasugo Magazine na nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission. Ngunit ayon sa kanilang sariling aral na nailathala sa Pasugo Magazine, Enero, Pebrero, 1981, alam nyo ba, mga kapatid, isinulat iyan ni Brigido Lobao. Ito, malinaw dito ang kanilang pamantayan. Ano yung pamantayan nila? Na para makita na walang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba ang pamantayan nila? Basahin natin sa naturang Pasugo Magazine, mga kapatid. Meron ba tayo? Pasugo Magazine, Enero, Pebrero, 1981, pahina 51 ni Brigido Lubao. Meron ba tayong maipakitang batayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula? At pagkatatag nito, meron po. Narito ang bahagi na nakasulat sa rehistro
ng iglesyang iyan. Ito ang pasugo. Bakit binasa ko ang rehistro ng naturang siktang Tatag de Ferez? Dahil, batay sa pasugong ito, kapag narehistro sa Securities and Exchange Commission, yun daw ang katibayan na walang kaugnayan sa tatag na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. Ituloy natin. Pahina 51 sa naturang pasugo. Lumang pasugo na ito, mga kapatid. Ito. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan munti man sa iglesyang natatag at nagsimula sa Jerusalem. So, ano ang katibayan daw na ang iglesia ay walang kaugnayan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, ilapat natin ang lohika ng aral ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Ang Iglesia ni Cristo ay naitatag noong 1914. Di po ba, inaamin sa kanilang pasugo magazine na rehistro sila sa Securities and Exchange Commission, SEC, noong 1914. Walang direktang kaugnayan pala sa mga apostol at sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo kung ang pasugong magazine ito ang batayan. So, lumalabas lamang na pagkalipas ng halos 1,900 taon pagkatapos sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, yon ang paglitaw ng INC, mga kapatid. So kung gayon, ayon sa pamantayan na itinakda mismo ng INC, mga kapatid, pasok ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo sa definisyon ng isang sekta na hiwalay sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission. Hiwalay din sila sa apostol ng mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo. At umuusbong lamang sila tulad kay Teopilo Ramos na binanggit nilang nagparehistro, tulad kay Eliseo Soriano na binanggit nilang nagparehistro, umusbong lamang ang kanilang sikta sa modernong panahon, mga kapatid. So, kaya ang paggamit natin sa pasugong ito, hindi ito paratang ng simbahang Katoliko o ng mga kaanib ng simbahang Katoliko o sa ibang relihiyon, mga kapatid. Sariling pamantayan ito ng INC na ibinalik lamang natin sa kanila. So, kung sasabihin nila na hindi sapat ang SEC registration para sabihing huwad ang isang iglesia, abay, pinawalang bisa nila ang sarili nilang aral sa pasugo na ano daw ang batayan na walang kaugnayan kay Kristo, batay sa pasugo ni Brigido Lobaw, dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At kung ipipilit naman nila na ang SEC registration ay batayan ng pagiging huwad, abay, mas lalong bumabagsak ang argumento ng INC sa sarili nilang pamantayan. Di ba ba? Argumentum contra factum non valid. Sabi ni Munting Kaalaman, bakit daw umano siya umanib? Ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. No? Ang ano ko lang sa kanya, kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali. No? Hindi po ako ano yung mali. Kasi ako, ito paranaw ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na. Kung gusto mo po ng gano'n. Okay. So, sabi niya, hindi ako mali. Kaya nga, umanib ako. No? Ito po ang aking pananaw. Yun ang pahayag ni Munting Kaalaman. Sabi niya, hindi
ako mali dahil ito ang paniniwala ko sa INC. Kaya ako umanib. Ang tanong, sapat na ba na depensa mga kapatid? At lohikal ang pahayag na hindi daw siya mali at yon ang batayan na umanib siya sa INC, sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Tandaan natin, ang pagiging personal na paniniwala ay hindi otomatikong naging katotohanan na. Maraming tao ang umanib sa iba't ibang relihiyon dahil sa personal na paniniwala, emosyon, tradisyon, o kaya'y impluwensya. Ngunit hindi ibig sabihin nito mga kapatid na tama na agad ang doktrinang inaniba nila. Ang tanong ay, hindi ano ang paniniwala mo, kundi tama ba ang pinaniniwalaan mo na inaniban mo? Hindi sukatan ng katotohanan ang dahilan ng pag-anib. Kung ang batayan ay pinaniniwalaan ko kaya ako umanib at naniniwala akong hindi ako mali, abay lalabas. Tama ang lahat na reliyon, yun din ang kanilang pamantayan, di ba? Tama ang lahat ng sikta. Walang maring aral, walang bulaang propeta na malinaw na salungat talaga sa lohika at maging sa aral ng Biblia. Kapag paulit-ulit na binabalaan ang tao laban sa maling aral, laban sa mga bulaang mga ngaral, napakalinaw yan sa San Mateo Kapitulo 24, Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19, 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. So kung ang argumento ay, hindi ako mali, dahil iyon ang paniniwala ko, ibig sabihin, inaamin niyang walang objektibong pagsuri ng katotohanan, kundi purong sariling pananaw lamang. At kung ganon mga kapatid, na wala siyang karapatang sabihin, mali ang paniniwala ng iba dahil sila din naniniwala na tama sila, nang umanib sila, nang pinili nila ang siktang inaniba nila. Kay Kibuloy man, kay Eliseo Soriano man, dahil lahat ay tama kung iyon ang batayan. Ayon sa kanya-kanyang paniniwala na lang. Yun ba ang batayan? So, tama ba ang naturang argumento? Mali. Pero, may sabi niya na ipaabot niya kung maari daw umano, mas mabuti pa na magpadoktrina ako sa INC. Ito. Isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko at talagang matagal na rin ako nagbibiblia. Oh, yan. Sabi niya, may paanyaya niya na punta ako sa Iglesia ni Cristo, magpadoktrina ako sa Iglesia ni Cristo. Tama ba ang sagot? Kung gustong formal na makinig umano dahil niribat ko ang pahayag niya, magpadoktrina ako sa Iglesia ni Cristo. Abay, hindi tama yan at hindi tama na lohikal ang sagot niya mga kapatid. Bakit? Yun ay pag-iwas sa isyo. Yun po ang evasion of issue. Bakit? Dahil tinatalakay natin yung mga argumento na si Felix Manalo Angel, ang katuparan sa hula ay ang INC, pero sabi niya na kung maari umano, mas mabuti pa na magpadoktrina ako sa INC. So kung ang sagot ng magpadoktrina muna ako, yun po'y pag-iwas at hindi pagsagot sa argumento. Diba? Sa matinong talakayan, argumento ang sinasagot. Ng argumento, hindi ang pag-anyaya sa pagpadoktrina. Yon po ay tinatawag na fallacy, appeal to authority, o
gatekeeping. Ipinahiwatig mga kapatid ng sagot na tanging miyembro lamang ng INC ang may karapatang makinig o magtanong ng formal. Ito ay tinatawag na gatekeeping fallacy. Tandaan natin ang katotohanan ay hindi ipinag-aari ng Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo noong 1914. Kung tama ang aral at kaya itong ipaliwanag at kaya itong ipagtanggol sa kahit sino, miyembro man o hindi, ministro man o hindi. Ang pagtalakay natin mga kapatid, kaugnay sa kanyang nauna ng tinatalakay, lalo na yung si Felix Manalo, mas higit kaysa ating Panginoong Jesucristo dahil si Felix Manalo ay anghel, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao. So, nirebat natin yan. At ang sagot na kung maaari, makinig na lang ako, punta na lang ako, magpadoktrina na lang ako. Mali po yan. Magpadoktrina ka muna bago kita sagutin. Yun ang ibig sabihin. Dapat, ito ang sagot sa pahayag mo. Ito ang batayan namin. Yun talaga, di ba? Kapag may kondisyon bago sagutin, magpadoktrina ka muna sa INC, ibig sabihin, walang agarang sagot sa ating argumento. Salungat yan sa prinsipyo ng bukas na pagsusuri. Kung ang paniniwala ay totoo, hindi ito matatakot sa tanong at sa pagsusuri. Di ba? Ano ang nakalagay at nakasulat sa Biblia? Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21. Di ba? Panghawakan ninyo ang mabuti. Siyasatin ninyo ang lahat ng mga bagay. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero, sabi niya, bakit pinili niya ang INC? Dahil yun daw umano ang nagustuhan niya. At gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na may kaisahan, may talagang maramdaman mo yung Isa-isahin natin ha. Ito ang pananaw ko, ito ang gusto ko. Matagal na akong nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, sabi niya. Kaya, yun daw ang kaniyang nagustuhan. So, ngayon, kung ang batayan ay matagal ka nang nagbasa sa Biblia, kaya tama ang paniniwala mo. Bakit? Maraming sikta na pare-pareho sa iyo nagbabasa din ng Biblia kahit kasi kibuloy. Ngunit, magkaiba ang aral. Maliwanag na may kulang sa prinsipyong magbasa ng Biblia at yun ang pakiramdam na tama, edi walang madaya sa bulaang propeta. Dagdag pa, ang pagsasabing Iglesia ni Cristo ang gusto ko, yun ay personal na kagustuhan. Hindi yan otomatikong patunay na dahil gusto mo, yun ay katotohanan na. Di ba? Ang gusto ay hindi laging katotohanan. Ang katotohanan ay sinusukat sa buong pahayag ng Diyos, history, kasaysayan, hindi sa piling talata sa Biblia at yun lang ang nagustuhan dahil nakapangalan. Kung talagang Biblia ang batayan, bakit tinatanggihan ninyo ang tradisyon? Gayong malinaw sa Biblia, 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Bakit sinasabi ng karamihan, hindi lang sa ANC, na ang kanilang pinagbatayan ay Bible alone? Gayong, ang mismong Biblia ay hindi nagtuturo kaugnay sa Bible alone. At dagdag pa niya, bakit nagustuhan niya ang INC? Dahil pangyarihan ng Espiritu Santo,
yung paglingap sa'yo na talaga ang Iglesia ni Cristo ay pararamdam sa'yo, hindi lang sa mga kapatiran, Yan. ang mga pagsamba ay napaka talaga maluwalhati. Talaga maramdaman mo yung mga doon pa lang sa pagsamba, pagpasok mo pa ng kapila, ramdam na ramdam mo na, no? Yan. Ang damdamin ang batayan niya. Ang damdamin ang naging sukatan niya ng katotohanan. Tama ba? Na dahil ito ang naramdaman ko ay tunay na may kaisahan, ramdam ko ang kampangyarihan ng Espiritu Santo at napagaganda ang paglingap nila pag umanib ka dito. Ang tanong, ang damdamin ba ang sukatan para sa katotohanan? Ang pagkaramdam ng kaayusan, ang pagkaramdam ng kaisahan o emosyonal na ginagawa ay hindi yan otomatikong patunay na ang isang paninawala o isang iglesia ay nagmula na sa Diyos. Bakit? Ang daming mga sikta, mga kapatid, na yun din ang yun din ang damdamin nila. So ang damdamin, hindi ito subjetiho, kundi objetiho ito. Objetibo. So maraming reliyon, sekta, iglesia, samahan, ang nagsasabing pareho silang ng karanasan. Damdamin ang naging sukatan para sa katotohanan. Ramdam ko dito ang Espiritu Santo. Sa mga kaanib ng siktang tatag ni Eliseo Soriano, sa palagay mo, yung damdamin na yan, di rin nila naramdaman? Kaya nanatili sila kahit kay Kibuloy? Ramdam nila yung kapayapaan. Ramdam nila na may pagkakaisa. Kahit ang iba pang mga grupo, kahit nga ang grupo ng Satanism, meron din silang pagkakaisa, pero hindi ibig sabihin na sila'y tunay na. Ang tanong, nagkakaisa ba sila sa katotohanan sa Iglesiang Tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang damdamin ang batayan ng katotohanan, abay, lalabas na lahat ng relihiyon na itinatag lamang ng tao ay tama na malinaw na sukatan sa lohika at katotohanan ay damdamin pala. Di ba? Oh. So, ngayon, ituloy natin, mga kapatid, ang kanyang pahayag. Na matapos na ang issue dun sa Ito pala. na ito ang tunay na may kaisahan, may talagang maramdaman mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung paglingap sa'yo na talaga ang Iglesia ni Cristo ay pararamdam sa'yo, hindi lang sa mga kapatiran, magi ang mga pagsamba ay napaka talaga maluwalhati. Talagang maramdaman mo yung mga doon pa lang sa pagsamba, pagpasok mo pa ng kapila, ramdam na ramdam mo na, no? O ngayon, sinabi niya, Yan. Sa pagpasok pa lang sa kapilya, ramdam na ramdam mo. So, ang tanong, damdamin ba ang sukatan para sa katotohanan? Di ba? Maging sa Biblia, may babala. Hindi lahat na naramdamang espiritu ay galing sa Diyos. Kaya, may malinaw na babala na maaring malingla ang maraming mga tao dahil sa damdamin lang. Ano ang sabi sa unang Juan Kapitulo 4:1? Ito po ang babala. Mga kapatid, mga minahal, huwag ninyo. Unang Juan 1:4. Mga minahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu na nasa kanila, sapagkat maraming huwad na propeta sa mundong ito. See?
napakalinaw ang babala sa Biblia. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, hindi sapat ang pakiramdam lang. Kailangan ng tunay na doktrina, katotohanan at pagsuri. So, yung sinabi, dahil may kaisahan, ramdam ko talaga may kaisahan. So, kung may kaisahan, yun na ba ang may katotohanan? Ang kaayusan o ang disiplina ay hindi maaring makamit ng katotohanan lang. Mga kapatid, pwede itong makamit sa militar, yung disiplina at yung kaayusan, kahit pa kulto pwede. May disiplina, meron ding kaayusan. Kahit sa political party, meron disiplina, meron kaayusan. Sa ibang mga reliyon, meron silang disiplina, meron din silang kaayusan. Ngunit hindi dahil may kaayusan, may disiplina, ay mula na sila sa Diyos. Ang tanong ay, tama ba ang aral? Naayon ba sa kabuuan ng kasulatan at kasaysayan ang pananampalatayang inaniban mo? Ang paglingap, yun ay malinaw na gawa ng tao. Hindi yun patunay na galing na sa Diyos. Maraming grupo na may malasakit. Maraming grupo na nagtutulungan. May suporta sa miyembro. Ngunit, ginawa rin ito ng mga NGOs. Ginawa din yan sa mga fraternities. Kahit sa mga civic groups, ginawa din yan. Ang mga paglingap at pagtulong sa mga kaanib. Pero, ang kabutihang loob ay hindi iyan otomatikong tanda na ang inaniban mo ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, ituloy natin. Iglesia ni Manalo, ito nga ginamit niya yung sabi daw ang tatag daw ni Capelis. May ginamit pa siyang ito papakita ko sa inyo no. Ginamit niya tong papel na to, itong sabi nakalagay dito, babasahin ko. United States of America, Philippine Island, Office of the Division, and binasa niya rin to of Archives and Patented Properties of hindi ko mabasa masyado Office of Industrial Trademarks. Literate, basta ito lang. Ito yung rehistro ni Kapalagay doon, Felix Manalo. So inaamin niya, yon ang rehistro. Ito, pakita natin. Ito ang nag-react siya sa ating paggamit dito na translation dahil Spanish kasi ang original. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about Unipersonal Corporation of the Society called Iglesia ni Cristo. The said applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yon ang binasa niya. Okay, tuloy natin. Applicant. No, binasa niya kasi dito, napakalitan naman sa dito ito yung pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo, no? Ito yung binasa niya dito sa Iglesia ni Cristo nga. Si Capelis daw ang nagtatag nito, no? Paano na ba naman? Paano maitatag ni Cristo dito sa malayong silang katuparan ng hula na si Cristo ang mababa? Siyempre nagamit siya ng kasangkapan na sugo na si kapatid na Felix Manalo. Yung kapatid na Felix Manalo may kahayagan sa Biblia. No, sana yung binigay kong talata mga... Okay. So, sabi niya na hindi niya tinututulan yung Securities and Exchange Commission kung saan nakasulat que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization, marami sila.
Pero, ang sabi niya, natural na lamang na si kapatid na Felix Manalo ang magparehistro at lalagda. Alang naman ang ating Panginoon Jesucristo daw umano, yung bababa mula sa langit para maglagda. Ginagamit lang ng Diyos si Felix Manalo upang bigyang katwiran na lalagda sa Securities and Exchange Commission. Tanong, yun bang pagsabing ginagamit lamang si Felix Manalo ng Diyos upang bigyang katwiran ang Securities and Exchange Commission, mga kapatid? Tama ba yan? Hindi yan biblical. At salungat yan sa lohika ng kasulatan. Bakit? Kung ang iglesia ay tunay na itinatag ng Diyos at katuparan ng hula, bakit kinakailangang erehistro sa isang ahensyang sibil sa ating pamahalaan na nilikha ng tao kung ang Diyos ang nagtatag? Sa Biblia, mga kapatid, ang iglesia ay itinatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18-19. Di po ba? So, hindi ng isang kasangkapan na kinakailangang sumusunod muna sa batas ng Estado upang magkabisa yung siktang itinatag niya. San Mateo Kapitulo 16-18, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, tatayo ko ang aking iglesia. Et igudi ko kiato is Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam yam, et portain perinun prebilabot adversus iyam. Dito malinaw, ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag. Hindi lamang tagagamit ng tao. Ang pahayag na hindi pwedeng bumaba mula sa langit si Jesus at magtatag ng iglesia dito sa Pilipinas ay pagkait yan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Ayon sa pananampalatayang Kristyanismo, si Kristo ay buhay, muling nabuhay, at patuloy na gumagabay sa kanyang tunay na iglesia, sa kanyang tunay na iglesia ni Kristo na simbahang Katoliko, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng legal registration. Di ba? San Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi physical na pagbaba ang kailangan, kundi espiritual na presensya at apostolikong pagpapatuloy sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang paggamit ng salitang kasangkapan, ulitin ko, ang paggamit ng salitang kasangkapan ay hindi sapat upang mapatunayan ang pagiging tunay na iglesia na inaniban ninyo. Bakit? Maraming leader ang maaring magsabing ginagamit din sila ng Diyos. Sa palagay niyo, si Eliseo Soriano, hindi niya binanggit na ginagamit din siya ng Diyos? Sa palagay ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy, na appointed son of God, hindi niya binanggit na siya ginagamit ng Diyos? Ngunit ang tanong mga kapatid, may mandato ba talaga mula sa ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostol? Bakit? Ang tunay na iglesia hindi nagsimula sa Securities and Exchange Commission. Hindi nakadepende ito sa isang modernong hula. May malinaw na ugat na matrace natin sa mga apostol. May tuloy-tuloy na aral, sakramento at otoridad. Ang paliwanag na ginagamit lang si Felix Manalo ng Diyos. Kaya kahit narehistro sa Securities and Exchange Commission, mga kapatid, totoo pa rin na sila ay tunay na iglesia daw. Yun ay palusot, hindi patunay. Kung kailangan pa ng SEC registration upang maging iglesia, malinaw ito mga kapatid,
ay organisasyong pantao. Organisasyong pantao bago ipakilalang iglesia. Di ba ba? So, baka sabihin nila, bakit kayong mga Katoliko, asan ba yung aklat? Bakit kayong mga Katoliko, hindi kayo nakarehistro? Nasa aklat yan na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon sa pahina 569, ang nakasulat, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So, ulitin ko, ang tunay na iglesia ay galing sa Diyos, hindi galing sa Securities and Exchange Commission. At si Kristo ay hindi limitado sa kasangkapan ng tao upang itatag ang kanyang iglesia dito sa Pilipinas. Ituloy natin dahil katuparan ang INC sa hula daw. Nakaraan, ipinaliwanag mo dapat yung side mo. No, ipinaliwanag ni Mr. Brother Del, yung kanyang tinawag na natin, itago natin sa pangalang Brother Del, na sana ipinaliwanag niya yung side ko. Halimbawa, yung ginamit kong talata na hula, na mga wakas ng lupa, dapat ginamit mo, pinaliwanag mo kung para saan talaga yon. Kasi sa ayan. panampatay na iglesia ni Kristo at nakikita ko sa aking pagmamasid, yun ang ginagamit at talaga naman, yun talaga ang lumalapat sa kanya. Ayan. Basta nakikita niya, yun ang ginagamit na hula, wakas ng mga lupa, dapat ipaliwanag, pinaliwanag ko na yan. Baka di niya na panood, wakas ng mga lupa, ibig ba sabihin Pilipinas na yan? Binanggit na natin yan. Sa mga pagsagot natin, hindi kailanman binanggit sa Isaias ang Pilipinas. Pero sabi nila, hindi, hula kasi kaya may katuparan. Ang aklat ni Propeta Isaias ay isinulat ito sa tiyak na konteksto ng Israel at ng mga bansa sa paligid nito noong sinaunang panahon. Walang talata na nagsabing, Pilipinas ang Far East. Ano mang pahiwatig sa modernong bansa, mga kapatid. Ang pagbasa na Pilipinas, wakas ng lupa, ay dagdag yan. Interpretasyon yan ni Felix Manalo, hindi yan konteksto sa Biblia mismo. So, kung eksklusibo ang kahulugan, dapat malinaw sa kasulatan, di po ba? Isang mahalagang prinsipyo, mga kapatid. Ang doktrinang eksklusibo ay dapat may malinaw at tuwirang pahayag. Kung ang wakas ng lupa ay Pilipinas lang at isang organisasyon lang na Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, abay, dapat malinaw na iyon ang teksto o iyon ang konteksto sa Biblia. Hindi umaasa sa interpretasyon na lumitaw lang noong pagkaraan ng 1,900 taon, mga kapatid. Tingnan natin kung susuriin natin. Wala talagang talata sa Isaias na tahasang nagsabi, Pilipinas yan. Hindi. May aklat kasi na mabasa natin. May paliwanag na tayo diyan. Ang wakas ng lupa, mga kapatid, ay idiomatic expression. Hindi yan geopolitical prophecy. Hindi eksklusibo sa isang samahan. Tumutukoy yan sa universal mission ng Diyos sa lahat ng bansa. At natupad yan sa ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang iglesia, mga kapatid. Okay, ituloy natin si Munting Kaalaman. Nila. No. O ngayon, sabi ko nga, sinabi niya ito, nilista ko, hindi daw ang INCA nagsasali ng Biblia. Wala daw, ulitin ko, hindi daw ang Iglesia ni Cristo hindi nagsasali ng Biblia. Walang sariling Biblia ang Iglesia. Tama yun, walang sariling Biblia Iglesia ni Cristo. Di ba? Ngayon, gusto niyang palabasin na meron silang salin ng Biblia. Kasi hindi mo naman hahanapin ng isang, hindi mo naman sasabihin na kayo walang salin,
Maaring siya sabi mo, ikaw meron. Parang ganun, di ba? Bagaman wala kasi sabing meron kayong salin, ay meron kayong sariling Biblia, pero pag sinabi mo sa isang samahan na wala kayong sariling Biblia, ibig sabihin meron ka, di ba? O yun na nga, o sige, pagpalagay natin meron ka. No, kaso hindi po sa inyo nagsimula ang Biblia. No, kayo lang po nagsalin. Huwag po natin angkinin na sa inyo galing ang Biblia. No, o nagsimula. Sabi ko nga sa panahon pala ni Kristo, si Kristo nagbasa ng Isaiah. 'Di ba? Yung binasa niya doon sa basaya sa Lucas, 'di ba? Binasa ko nga nakaraan Lucas 4:17-21. Ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaiah. Binuksan niya ito at pagkakita bahagi ng kasulatan. Isa-isahin muna natin ito mga kapatid, ang pahayag ni Munting Kaalaman, na parang di yata niya na pakinggan ang ministro nilang si Ramel Parba na nagsabing ang daming salin ng simbahang katoliko na Biblia at ang INC walang salin na Biblia. O yan, inaamin nila, wala silang sariling salin ang Iglesia ni Cristo. So, kung inaamin nila mga kapatid na ang INC ay walang sariling salin ng Biblia, at sila'y bumabasa lang sa salin ng simbahang katoliko, tama ba na ang nagsalin mali, yung walang salin naging tama? Di pwede na ang nagsalin mali, pagkatapos yung produkto sa nagsalin na mali, ang produkto ang tama, at ang walang salin ay naging tama. Diba? Asan na ang luhika niyan? Walang sariling salin, inamin nila yan. So, ibig sabihin na nahimik sila sa isyong otoridad. Inaamin ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na walang sariling salin. Walang opisyal na salin ng Biblia. Gumagamit sila ng halo-halong salin na pinipili nila batay sa akmang teksto sa kanilang doktrina. Ang lohikal ngayon na tanong mga kapatid, kung mali ang simbahang katoliko, dahil para sa kanila nakurap ang simbahang katoliko, mali daw. Bakit ang Bibliang ginagamit ng INC ay mula rin sa simbahang katoliko? Na ang simbahang katoliko ang nagsalin at iningatan yan ng simbahang katoliko, di ba? Nasa Pasugo Magazine nila. Mamaya sisilipin natin mga kapatid. So, walang sariling salin, inaamin nila ang INC. Imagine. Imposible naman. Kung sila na walang salin, pagkatapos ang simbahang katoliko na kurap, nagsalin, ang nakurap na nagsalin, binabasa nila ang salin. Ang problema ang hindi masagot ng INC, sino ang nagsabi, alin ang dapat maisama sa Biblia? Bakit 66 lang ang King James Version na 1827 sa British Foreign Bible Society, dahil ang King James Version sa 1611 ay 73 books. Bakit ang simbahang katoliko ay 73 books? Sino ang nagsabi na dapat 66 books lang? Kaninong otoridad ang nagtakda nito? Walang iba kundi ang simbahang katoliko. At hindi ito masagot sa Biblia mismo. Di ba? Dahil ang nagdesisyon nito ang simbahan bago pa lumitaw ang mga siktang tatag lamang ng tao. So, sabi niya, ang Biblia hindi nagsimula sa simbahang katoliko. Pero tandaan natin, sa loob ng simbahang katoliko, na pinamumunuan ng mga unang Kristiyano na may kaugnayan sa mga apostol na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang simbahang katoliko ang nag-ingat, iningatan ang mga kasulatan. Yung sinabing walang sariling salin ang INC at
umaasa lang sila sa pagbasa sa Bibliyang naisalin ng simbahang Katoliko pagkatapos ang simbahang Katoliko ang nakurap. Tama ba yon? Na ang simbahang Katoliko nakurap, pero pinagbatayan nila ang salin ng simbahang Katoliko. So, hindi maaaring tanggapin mga kapatid ang Biblia habang tinatanggihan nila ang otoridad na nag-ingat at nagpatunay sa pagsalin sa naturang Biblia, di po ba? O ngayon, may sinabi siya, anong batayan daw na ang mga apostole, ang Biblia ay nandyan na. Nandyan na daw ang Biblia. Oh. Anong batayan? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo nagbasa sa sulat ni Isaias. Balik natin, ha? Wala ang Biblia. No, kayo lang po nagsalin. Huwag po natin angkinin na sa inyo galing ang Biblia. No, o nagsimula. Sabi ko nga sa panahon pala ni Kristo, si Kristo nagbasa ng Isaiah. 'Di ba? Yung binasa niya doon sa basaya sa Lucas, 'di ba? Binasa ko nga nakaraan Lucas 4:17-21. Ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaiah. Binuksan niya ito at pagkakita bahagi ng kasulatan. Ito yung pinangaral niya, ito natupad sa kanya. Sabihin, si Kristo man nagbasa ng Biblia. Yung Biblia, Biblios sa Greek, sabihin maraming Biblia. Pag Biblia, compilation ng books, ibig sabihin pinagsama-sama. Pag Biblios, isa lang. Maraming books na sulat ni Apostol Juan, ni Apoblo. Sabihin, sama-sama kaya Biblia. No? Ngayon po, hindi po kayo ang una sa Biblia. Wala pa si Kristo at yung sasabi yung history na inatatag kayo, ang sasamahan nyo, doon na nagsimula ang Biblia, hindi po. No? Doon pa po sa panahon wala pa si Kristo, meron na Isaiah na nga, nasulat na nga eh. At iba pang mga Genesis, nasulat na nga eh. Di ba? Ibig sabihin nyo, meron na kayong kinakaniba sa panahon pa ni Moises. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito pa sinabi niya eh. Ito muna, bago yung, ito pang sinabi niya. Imagine, meron na daw Biblia. Dahil sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nagbasa umano ng sulat ni Propeta Isaias. Anong tawag yon? Yon ay tinatawag na Sacred Scrolls. Bahagi lang yan sa Biblia na nabuo na hawak natin ngayon. Ang gulong ng sasakyan, hindi yan sasakyan. Parte lang yan sa sasakyan. Kaya yung binasa ng ating Panginoong Jesucristo, Sacred Scrolls ni Propeta Isaias, totoo, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, may Sacred Scrolls. At isa na ang sulat ni Propeta Isaias, pero hindi pa buo ang Biblia gaya ng hawak natin ngayon. Totoo na nagbasa ang ating Panginoon Jesucristo. Ayon sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16-21, nagbasa ang ating Panginoon Jesucristo, pero yung binasa niya, yun ay Sacred Scroll. Aklat ni Propeta Isaias sa sinagoga. At tandaan natin, ang scroll ginagamit noon. Hindi pa yon mga aklat na tulad sa hawak natin ngayon. Tama, may Isaias na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. May mga Sacred Scrolls na, pero hindi pa buo ang Biblia. May scroll ang binabasa, hindi compiled Bible. Ang Biblia ay nabuo sa kasaysayan, hindi agad-agad. Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Yung pagtatag niya sa iglesia, ang salita na ginagamit sa ating Panginoon Jesucristo, Grego, sa Aramaiko. So, ibig sabihin, nang itinatag niya, using the Aramaic language of inamar na lakda to kipa we alhadi kipa ebnility. Hindi yan agad isinulat. Dumaan pa sa paglipas ng mga panahon, isinulat yan from Aramaic to Greek. Kago di soy, lego hoti soy Petros, kaye pitaw te Petra, oy kudumi sumonte eklesia. At pagdating sa ilang taon, yung Greek na nakasulat at even Hebrew na translation, mga kapatid, isinalin yan sa Latin. Kaya yung Greek
kago disoy ligo hoti so iyo Petros kay ipitaute Petra oy kudumi so monte Ecclesia Mateo 16:18. Isinalin yan sa Latin, et igudi ko kiato es Petros et soperam Petram iripicabo Ecclesiam miam et porta en perenon praebilabot adversos iam. So, ang pagbuo sa Biblia, pagdeklara ng luma at bagong tipan sa pamamagitan yan ng simbahang katoliko at nasa sipi mismo yan ng Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, ang opisyal na magasin ninyo. Idiniklara yan sa iba't ibang konsilyo ng simbahang katoliko. Una, ito. Sa panahong ito, matagal nang umakyat ang ating Panginoon Jesucristo sa langit. Ito, Pasugo, Hunyo 1951, page 27. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat ng aklat ng matandang at bagong tipan ay nasa Bibliang Katoliko ay mga banal, pinapatnubayan at naaayon sa batas. Idiniklara yan ng simbahang Katoliko. At ito pa, karugtong sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid. Pansinin ninyo ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Hunyo 1951, page 27. Ang mga batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konselyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konselyo ng Florencia noong taong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasius noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 366-384. Napakalinaw yan sa kanilang Pasugo Magazine mismo. So, ibig sabihin na yung sabi nila, ang simbahang Katoliko corruptive, tumalikod sa pagkatunay na iglesia. Yon talaga. The Great Apostasy. Imagine, kung ang simbahang Katoliko natalikod mula pa sa 2nd siglo, abay, bakit sa panahong yon, ang Biblia na idineklara, tinanggap nila? Hindi lang yan, mga kapatid. Kahit nga kalendaryo, Gregorian calendar, di ba tinanggap din nila? Tuloy natin, mga kapatid, ang pahayag ni Munting Kaalaman. Sabi niya, ito kasi binasa niya sa Pasugo. Gumagamit ng Pasugo, kinukonbine sa kabilang Pasugo, naliligaw yung tagapakinig. Dapat may... Sandali lang. Yung sinabi pala niya kanina na wala pa si Kristo, may Bible na. Mali yun. Meron ng mga kasulatan, meron ng mga secret scrolls, may scripture bago isinilang ang ating Panginoon Jesucristo. Pero wala pang kompletong Biblia na kilala natin ngayon, di ba? Kaya tama ang pahayag na bago pa ang ating Panginoon Jesucristo, may kasulatan na, pero yun ay secret scroll. Pero hindi tama kung ibig sabihin na compiled na ang Biblia na hawak ngayon ng kahit sa INC, di ba? Dahil yun, na kahit sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, malinaw yan. Kaya, yung sabi nila na ang Katoliko may salin, hindi ibig sabihin daw, dahil ang Katoliko maraming salin na Biblia, ang Katoliko ay tunay. Sabi niya, tama, ang Iglesia ni Cristo, walang sariling salin ng Biblia. Dahil kung tayo'y magsalin ng Biblia,
Ang kanilang ang salin na ginagamit natin, hindi paniniwalaan nila. Ito pa kayang ating sariling salin kung gagamitin natin paniniwalaan nila? O, di ba? So, ang Katoliko may salin ng Bible. Ang INC, wala. Tingnan natin, pag-aralan natin, batay sa lohikal, mga kapatid, lohika mismo. Hindi makatarungan at hindi talaga lohikal ang pahayag na maraming salin ng Biblia ang simbahang Katoliko, kaya hindi daw umano yan batayan na tunay na iglesia. Samantalang ang iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, walang sariling salin, pero sila'y tunay na iglesia. Tama ba yon? Walang sariling salin ang iglesia ni Kristo, ngunit nagiging tama. Walang salin, ngunit gumagamit sila ng mga saling ginawa ng simbahang Katoliko at sa iba pa. Kung hindi tunay ang simbahang Katoliko, ang tanong, bakit ginagamit nila ang salin ng simbahang Katoliko na hindi tunay? Di ba? Hindi pwedeng sabay tanggapin ang teksto pero itakwel ang pinagmulan nito. Ang Biblia, tandaan natin, mas nauna pa ito kaysa Iglesia ni Kristo na Tatag ni Felix Manalo. Ang Biblia ay nabuo, nakita niyo naman sa Pasugo Magazine nila, sa loob ng iglesyang pinamumunuan ng mga apostol. Maraming siglo bago pa na itatag ang Iglesia ni Kristo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. So, dito makita natin ang malaking kontradiksyon sa lohika ng INC, mga kapatid. Kung ang batayan nila, ang tunay ay walang sariling salin, ibig bang sabihin ay mas tunay ang hindi nagsalin kaysa nag-iingat at nagpalaganap at nagbuo at nagdeklara at naghati sa kapitulo at bersikulo sa Biblia, walang iba kundi ang simbahang Katoliko? Di ba? Hindi makatuwiran yan. Ang Katoliko, maraming salin dahil yon ay misyon ng simbahan. Ang INC, walang sariling salin, pero umaasa lang kahit sa salin ng simbahang Katoliko. Hindi pwedeng sabihin, hindi tunay ang simbahang Katoliko. Ang pinagkunan ng salin nila. Dahil ang salin na yan ay bunga sa simbahang Katoliko na sinabi nilang hindi tunay. Di ba? Asan ang lohikan yan? Kung hindi tunay ang nagsalin, abay, hindi rin maaaring magiging tunay ang isinali nito. Pero ba't ginamit nila? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ngayon, ito pa. Ito pa sinabi niya eh. Sabi niya, ito kasi binasa niya sa pasugo. Gumagamit ng pasugo, kinukonbine sa kabilang pasugo. Naliligaw yung tagapakinig. Dapat may mag-i-explain yan. Hindi dapat babasahin. Ganito yan eh. Tama? Ano? Ano daw? Paggamit ko sa pasugo, dapat may mag-explain daw. Dapat hindi yan babasahin. Tama ba yon? Na pag gagamit tayo ng pasugo, dapat may mag-explain daw. Dapat daw, hindi yan babasahin. Una, hindi kailangan ng hiwalay na magpapaliwanag kung ang mismong pasugo ninyo malinaw na nagsabi ng katotohanan kung sino ang founder ninyo. Ginagamit ko ang pasugo mismo dahil opisyal na publikasyon ito ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na umaamin na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Kristo. So kung ganito ang nakasulat, abay, otorisado at sapat ito na ebidensya dahil opisyal ito na magazine ng INC. Ano ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine? Ito ang nakasulat. Pasugo Magazine, published 1997, pahina 11.
way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. O, yun. Ang tanong, kailangan pa ba yang ipaliwanag? Wag lang daw umanong basahin. Balik natin, balik muna natin, ha. Na nga, nasulat na nga eh. At iba pang mga Genesis, nasulat na nga eh. Di ba? Ibig sabihin nyo, mayroon na kayong kinakaniba sa panahon pa ni Moises. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito pa. Ito pa sinabi niya eh. Sabi niya, sabi niya, ito kasi binasa niya sa pasugo. Gumagamit ng pasugo, kinukonbine sa kabilang pasugo. Naliligaw yung tagapakinig. Dapat may mag-i-explain yan. Hindi dapat babasahin. Ganito yan eh. Tama? Sinabi niya na iglesia daw ay tatag, sabi kasi sa pasugo na binasa niya yung pasugo dati ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi daw doon, isa lang ang natatag ng iglesia. Tama yun sa pasugo. Anong mali doon? Sabi niya, isa lang tatag ng iglesia. Yung kanya daw, parang yun ang gusto niya patunugin. Hindi. Ito nga iglesia ang tinatag na to, kaya sinabi ng pasugo kasi natupad sa hula. Isa lang to. Isa lang. Oh, ayan. Ang kanilang iglesia daw ang natupad sa hula. Pero balik natin ang Pasugo Magazine nila. Ito pa bang nakasulat sa Pasugo Magazine? Ay pasinungalingan ninyo? Pasugo Magazine published 1997, page 11. Way back on July 27, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Tanong, kailangan pa ba ito na may magpaliwanag na nakasulat na sa Pasugo Magazine, mga kapatid, na ang INC, Iglesia ni Cristo, itatag ni Felix Manalo? So kapag ang pasugo ang ginagamit laban sa Katoliko o ibang grupo, tinatanggap nila, di ba? Iyon ang tinatawag na inconsistent standard. Bakit? Kapag ang pasugo ginagamit laban sa simbahang Katoliko, tinatanggap nila. Diretso. Pero kapag laban sa iglesyang tatag ni Felix Manalo INC, kailangang may magpalinawanag daw. Aba, kailangan pa bang ipaliwanag yung inaamin na ng pasugo, 1914 tatag sila ni Felix Manalo? Kung may magpaliwanag para kontrahen ang nakasulat, ibig sabihin, mas mataas yung nagpaliwanag na ministro ba kaya kaysa opisyal na dokumento nila ang Pasugo Magazine na nagsabi na tag sila ni Felix Manalo. So, ang pagbasa natin sa Pasugo Magazine, 1997, Mayo, pahina 11, hindi na yan kailangan pa ng interpreter. Ang pasugo mismo ang nagsabi at malinaw ang nakasulat na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kaya kung si Manalo ang nagtatag ng iglesia, dapat yun ang tinatawag Iglesia ni Manalo. Bakit? Totoo na sa Securities and Exchange Commission na rehistro, malinaw na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristong na erehestro sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Ang paliwanag na kay Cristo daw ipinangalan ang Iglesia ni Cristo dahil siya ang nagtayo. Si Felix Manalo lang ang nagrehistro nito. Balikan natin. Natutupad sa hula. Di ba? Sinabi pa ng Felix daw anyang iglesia. No? Kasi meron siyang, darating tayo dyan. Dito muna tayo sa, yun niya, sinabi niya doon sa pasugo na ginagamit niya, lumang pasugo ng Iglesia ni Cristo, na ang sabi niya doon, sinabi daw ng iglesia na si Felix niya daw, inamin niya na iglesia niya. Tapos, sabi daw, ginamit niya pa yung salitang candy. Ito, iwasan na natin yung candy dahil hindi na tayo kakain ng candy. Dito na tayo sa pasugo. No? Ulitin natin, totoo na yung
sa kanilang Pasugo magazine, nakasulat natala talaga, official yan. Si Felix Manalo ang founder sa Securities and Exchange Commission, Lumagda Cuelos Fundadores de esta asosasyon, son Felix Manalo. Kaya, sa legal at historical na usapan, di ba, ang founder ay ang taong nagtatag at nagparehistro ng organisasyon na iyan at walang iba kundi si Felix Manalo. Ang pag-angkin na kay Kristo ipinangalan, yun po ang paglapat na lang sa narehistrong sikta. Pero, ang dami ng nakapangalang Iglesia ni Cristo Church of Christ na nauna pa sa kay Felix Manalo. Diba? Nauna natin yung tinatalakay mga kapatid. So, maraming institusyon ang ipinangalan na Iglesia ng Diyos. Isa na yan kay Eliseo Soriano, Iglesia ni Cristo. Ngunit hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil nakapangalan, yun ay direktang tatag na ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sila'y umusbong, sila'y sumulpot sa 20 siglo lamang. So, kung tingnan natin ang mga kasaysayan, makita natin sino ang founder. Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nasa unang siglo, kasama ang mga apostol. Nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang Iglesia ni Cristo ay naitatag na rehistro noong 1914. Magkaibang panahon at magkaibang konteksto mga kapatid. Kahit may kasangkapan na sinasabi nila, kahit sinasabing si Kristo ay gumagamit ng kasangkapan, hindi magbabago ang katotohanan. Kahit pa sa doktrina nila, si Felix Manalo ginamit lang na kasangkapan, hindi magbago ang katotohanan na si Felix Manalo ang founder na nakatala mismo sa legal document, yun ang Securities and Exchange Commission. Diba? Ito, papakita ko sa inyo ipapakita ko sa inyo. Ito, Pasugo. Ito ang sabi. Pasugo, Hulyo 1952, page 4. Binasa niya rin to. Ito na niya. Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. Tama? Yan. Sasagutin natin yan. Pero nauna na yung sinabi na yung Iglesia ni Cristo daw, tatag talaga ng ating Panginoon Jesucristo. Ginamit lang na kasangkapan si Felix Manalo. Kung ating tingnan talaga, batay sa Biblia, wala namang talata sa Biblia na nagsasabing iniutos ng ating Panginoon Jesucristo kay Felix Manalo o kanino man na magtatag ng bagong iglesia sa 20 siglo mga kapatid at pangalanan itong Iglesia ni Cristo, di ba? Kung tao ang nagpasya ng pangalan at pitsa ng pagkatatag, abay, tao ang nagtatag nito. Hindi direktang gawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia ay paglalarawan ito, hindi rehistradong pangalan ng sekta, mga kapatid. Gaya sa pinarehistro ni Felix Manalo. Ang Roma 16:16, mga Iglesia ni Cristo ay katawagan ito ng mga lokal na komunidad ng mga Kristiyano noong unang siglo. Ibig sabihin, tanggap na nila na ang Roma ay sentro ng Kristyanismo. Hindi ito isang opisyal na organisasyon, mga kapatid, na narehistro sa Pilipinas, na may isang puno na tagapagtatag at may eksklusibong membership. Ang Roma 16:16, descriptive term ito. Hindi ito exclusive brand name ng siktang tatag lamang ng tao. Diba? At yung sinabi na, hindi pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo. Dahil ang nakarehistro, Iglesia ni Cristo. Ang pahayag na hindi maaring tawaging Iglesia ni Manalo
ang Iglesia ni Kristong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, mga kapatid, ay hindi napawalang bisa ang katotohanan na inaamin mismo sa kanilang Pasugo Magazine, Mayo 1997, pahina 11, na si Felix Manalo ang nagtatag, founder ng Iglesia ni Cristo. Balikan natin ang naturang Pasugo Magazine, ha? Batay sa mabasa sa kanilang Pasugo Magazine. I-research ninyo. Pasugo Magazine published May 1997, page 11, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Yan. Kailangan pa ba yun na may magpaliwanag sa nakasulat sa kanilang pasugo? Kung inaamin ng Pasugo na si Felix Manalo ang founder, historical na katotohanan yan at legal na batayan yan. Hindi yan opinion. Tandaan ninyo, mga kapatid. Ang pangalan ng iglesia, pinangalan nila galing sa Roma 16:16. Pero ang opisyal na pangalan na ito na nakarehistro, Iglesia ni Cristo. Ngunit, hindi rin mali, mga kapatid, sa kontekstong historical at sa kontekstong deskriptibo na tawaging Iglesia ni Manalo ang INC. Bakit? Tulad sa Iglesia ni Luther. Yun ang Lutheran Church, di ba? Iglesia ni Calvin. Yun ang Calvinism, di ba? So, ibig sabihin, ginagamit ang ganitong pagtawag para ipakita kung sino ang nagsimula, kung sino ang nagtatag. Kaya ang pagtawag na Iglesia ni Manalo, mga kapatid, ay makatuwiran lamang na paglalarawan sa ekspektong historical. Dahil may admisyon sa kanilang Pasugo Magazine na si Felix Manalo ang founder. Ang pagtanggi rito ay salungat sa sariling dokumento na Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, puntahan natin yung tinatalakay niya na nakasulat sa Pasugo na kung ang babalingan, balik muna natin, ha, eto. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Pasugo. Ito ang sabi. Pasugo, Hulyo 1952, page 4. Binasa niya rin to. Ito niya. Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. Tama yun. At sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad. Uulitin ko para malinaw, malinaw. Kung ang babalingan ang pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. Dapat naman talaga siya may-ari kung sino tatag, no? At sa kanya rin na manggagaling ang mga aral turo na ipinapatupad. Etong pasugo na to na nilabas ng Iglesia ni Cristo 1952, sinasabi dito sa pangungusap na yan, si kapatid na Felix daw Manalo ang tatag niyan. Sinabi yan dahil si Cristo ang tinutukoy dyan. Tapos kinukonek niya yung nagtatag, yung papel na narehistro. Ang nakarehistro daw sa SEC, ang founder daw si Felix. So, ibig sabihin, ang nagtatag daw, Iglesia ni Cristo. Kaya, binubuntot niya sinusundan niya ng dating pasugo na kung ang babalingan daw pag-uusapan ay ang natatag, dapat na siya ay may-ari ng itinatag. Pinalilitaw nila, ang may-ari ng iglesia si kapatid na Manalo. Kaya dapat Iglesia ni Manalo. Bakit mo naman gagamitin tong pasugo na ito? Ikukunik mo dun sa SEC. Ayan, bakit daw gagamitin ang pasugo? Ito ang reaction niya dahil ang nabasa sa Pasugo, Hulyo 1952, page 4, kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag at sa kanya rin nanggaling ang mga aral at turo na ipinatupad. Yun. Di daw umano, dapat ilapat yan, i-connect sa Securities and Exchange Commission. Now, ayon mismo sa Pasugo Magazine, inulit pa niya pagbasa.
Hulyo 1952, page 4, na kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat siya ang may-ari ng itinatag at sa kanya rin nanggaling ang mga aral at turo na ipinatupad. Sabi ni Munting Kaalaman na hindi yan tumutukoy kay Ginoong Felix Manalo, kundi kay Kristo. Ngunit kung susuriin nating mabuti mga kapatid, nakakaroon ng malinaw na kontradiksyon sa sarili nilang mga dokumento mismo. Bakit? Alam naman natin ang prinsipyo, kung sino ang nagtatag, natural siya ang may-ari, di pa ba? Kung ang nagtatag, ang may-ari at pinagmulan ng mga aral, ang lohikal na tanong dito, sino ang nagtatag ayon sa legal at historical record sa Securities and Exchange Commission? Di ba malinaw? Na ayon sa legal record, SEC registration, si Felix Manalo ang narehistro bilang founder ng Iglesia ni Cristo. So, kung gayon mga kapatid, ayon sa mismong prinsipyo ng pasugo, na ang nagtatag ang dapat kilalaning may-ari at pinagmulan sa mga aral na ito. Ano ang sabi ng sipi sa pasugo, Hulyo 1952 sa pahina 4? Ay, bumalik talaga laban mismo sa Iglesia ni Cristo na argumento. Kung ang ating Panginoon Jesucristo ang tinutukoy, hindi maaaring si Felix Manalo ang legal founder na naglagda mismo sa Securities and Exchange Commission. Kung si Manalo ang legal founder na lumagda sa Securities and Exchange Commission, siya ang nagtatag sa organisasyon kahit sabihing ginagamit lang umano ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi pwedeng i-claim si Kristo bilang tagapagtatag habang tinanggap nila na si Felix Manalo, founder ayon sa legal document na pinatunayan pa sa kanilang Pasugo magazine. Bakit daw umano i-connect natin ang Pasugo nila para palitawin na si Felix Manalo ang founder? Pasugo magazine ang gamit natin mga kapatid. Official yan na Pasugo magazine ng INC. So bakit i-connect natin ang Pasugo magazine Hulyo 1952 page 4 para palitawin na si Felix Manalo founder? Hindi ito pilit na connection mga kapatid. Ito ay lohikal at dokumentadong pagbasa na mismong opisyal na babasahin ng INC ang nagpahayag. Pasugo magazine, opisyal nila yan. Ang Pasugo, hindi yan opinyon ng kalaban, kundi opisyal yan na magazine ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya, anumang malinaw na pahayag sa opisyal magazine, responsibilidad yan ng organisasyon ninyo. Lalo na kung historical ang paksa gaya ng founder nito, kung sino ang founder. Kaya, tamang i-connect ang Pasugo magazine Hulyo 1952, pahina 4, dahil ito ay primary source mga kapatid ng INC. At malinaw itong nagpakita na si Felix Manalo talaga ang founder batay sa kasaysayan sa legal record mismo at nakatala sa ilang official magazine. Kahit pa ipinangalan ito ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Papel na binigay ng gobyerno na SEC na rehistro na si founder. Kasi siya founder alangan ng bumaba si Kristo na para magpumirma doon. Natupad sa hula. Ibig sabihin, kahula, tabo. Kaya na mismo nagsabi, 1914 July 27, alam nyo kung paano natatag ang iglesia. Kaalinsabay ng digmaan ng pandaigdig. Saan kayo nakakita niyan? Kasabay na katuparan na merong lilitaw. Sabi sa Isaya, sa mga wakas ng lupa.
Kailan yun? Kailan sa magmumula? Sa silanganan. Tugma-tugma. Dapat yan ang itinindig. Dapat yan ang ipiniliwanag kung ano yun. Kung Ayan, pinaliwanag na natin yan sa isang video. Konti lang paliwanag kaugnay diyan mga kapatid na natupad sa hula. Alinsabay daw sa digmaan. Tandaan natin, maling pagbibigay ng kahulugan na kasabay ng digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig, alam naman natin, ay opisyal na nagsimula yan Hulyo 28, 1914 sa Europa, hindi sa Pilipinas o Asya. Ang tinatawag na malayong silangan, nauna natin yung tinatalakay mga kapatid, hindi yan tumutukoy sa Pilipinas. Ang paglahok ng Asya ay huli na. Kaya, hindi maaring igiit na ang anumang relihiyosong organisasyon sa Pilipinas ay agarang katuparan sa hula na may kaugnayan sa digmaan. Kung tingnan natin ang Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo nagbabala na may mga digmaan na maganap, Mateo 24:24, at lilitaw ang mga bulaang propeta. Delikado yan, di ba? So, ang pahayag na natupad daw ang INC sa hula dahil kasabay sa digmaan ay sa malayong silangan, walang malinaw na batayang Biblia ito mga kapatid. Kahit pa sa history, kahit pa sa lohikal, ang digmaan ay hindi tanda ng pagkatatag ng isang partikular na organisasyon, kundi babala at tanda ng kapanahunan na ang sentro ay ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ang pagkatatag sa isang organisasyon. Kaya, ulitin natin ang pahayag sa Pasugo Magazine, Mayo 1997 sa pahina 11 na si Felix Manalo, napakalinaw dyan, si Felix Manalo ang lumagda sa Securities and Exchange Commission bilang founder dahil hindi maaari. Naalala ko yung sabi ni Munting Kaalaman, aboy, hindi maaari kasi na ang ating Panginoong Jesucristo kailangan pang bababa mula sa langit para lang lumagda sa Securities and Exchange Commission. Kaya gumamit siya ng kasangkapan. Ang tanong, sapat ba yan na argumento? Napalusot nila na si Felix Manalo ang lumagda sa Securities and Exchange Commission dahil ang Panginoon ay hindi na pwedeng bababa pa para lumagda? Hindi yan sapat mga kapatid na batayan. Hindi yan sapat na argumento. Bakit? Kung susuriin natin mabuti, hindi mabasa sa Biblia na may sabi ang ating Panginoon Jesucristo na magparehistro ka ng iglesia, magtayo ka ng iglesia at ipirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, di po ba? Walang aral sa Biblia na nagsabing ganyan, kundi hindi makababa ang ating Panginoon Jesucristo sa lupa. Yung sinabi niya, kailangan ang tao ay maglagda sa Securities and Exchange Commission bilang founder. Wala ding mabasa sa Biblia na ganyan, di ba? Interpretasyon lang nila yan. Ito ay tinatawag na human reasoning. Hindi yan biblical doctrine. So, si Felix Manalo ang lumagda dahil hindi daw pwedeng bababa ang ating Panginoon Jesucristo mula sa langit para lumagda. Hindi yan mula sa Biblia. Hindi yan makatarungan na lohika mga kapatid. Hindi tugma sa legal at theological na katotohanan. Kung tao ang lumagda bilang founder, abay, tao rin ang nagtayo. Hindi maaring gamitin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo para takpan ang katotohanan na legal na dokumento kung sino ang founder nito. Diba? Pagpatuloy natin mga kapatid. hindi iglesia ni Kristo yun, ano yun? Dapat ganon. Hindi pwede tayong sasawain natin yung bata. So, dapat ituro ko umano mga kapatid, kung hindi iglesia ni Kristo, ang tunay na iglesia, yung tinutukoy niya, ang narehistro kay
Felix Manalo. Ano yon? Ilang ulit na natin na ginamit ang Pasugo Magazine ni Phil John Fuentes na Abril 1986 sa pahina 4. Oh, may kopya ba kayo nito? Ano nakasulat? Ito ang mabasa. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Oh, opisyal ninyo yan na magazine. Ang may akda ay si Phil John Fuentes. Di ba? Bakit ginamit natin? Inaamin nila ang historical continuity sa simbahang Katoliko. Dahil ang pahayag na iyan, mga kapatid, ay tahasang pag-amin na ang Catholic Church ay umiiral na mula noong unang siglo pa. Kaya against yan sa pahayag nila na ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay si Ignacio. Dahil si San Ignacio ay 2nd century na yan. Paano nila tutulan? Yung nakasulat sa Pasugo Magazine. Di yan matutulan. Sumasalungat yan sa turo ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Bakit? Karaniwang turo nila, mga kapatid, sa INC, nagkaroon daw ng great apostasy. Matapos ang mga apostol, ibig sabihin, may naganap na pagtalikod. Nawala daw ang tunay na iglesia hanggang 1914. Ngunit kung nawala ang tunay na iglesia, abay, nakita niyo naman ang Pasugo Magazine nila. Paano masasabi na ang Catholic Church could be traced back from the first century? Hindi lang yan. Ano sabi? Exist to this day. So, magkasalungat yata, mga kapatid, ang dalawang ideya nila. Anong ideya? Yung total apostasy. Pagkatapos, sa Pasugo na yan, ang simbahang Katoliko pala, merong unbroken historical tracing. O diba? Magkasalungat. Hindi maaring sabihing, history lang yan. Hindi, simpleng neutral history ang linyang iyon, mga kapatid. Ang pag-amin sa continuity ay direktang salungat sa doktrina na naputol ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo sa loob ng mahigit na 1,880 taon. Kung may iglesyang nananatili mula sa unang siglo at ito ay inaamin mismo sa Pasugo Magazine. Hindi lohikal, mga kapatid. Ang sabihing, tunay na iglesia, nagsimula lang. Muli. Kailan? Noong ika-20 siglo. Di ba? Ang pagsabi ni Phil John Fuentes na inakita ninyo na Pasugo Magazine, mga kapatid, napakalinaw. Implicit admission ng historical legitimacy ng Catholic Church. At kung implicit admission yan, internal contradiction yan sa pangunahing INC claim ng total apostasy. Patunay na hindi consistent ang naritibo ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa kanilang na ilathala sa Pasugo Magazine na ginamit natin. Sana buksan ninyo ang isipan ninyo. Di po natin layunin na saktan ang inyong damdamin. Sinagot lang natin